Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Infinix Note 50 Pro Plus 5G, ang haba ng pangalan. This is the detalyadong review and kung ready ka na, let's start! So, unang-una, diretso na agad tayo sa specs para may idea na agad kayo, okay? This is currently running on Android 15, that's XOS 15.0.1 at ang chipset po nito is the latest. As in, I think this is the first smartphone na gumamit ng ganitong chipset. This is the Dimensity 8350, that's 4 nanometer up to 3.35 GHz clock speed. Ang tindi nun. At meron po siyang GPU na Mali G615 hexa-core. That's 6 cores po na GPU. So, ang tanong, dahil mukha naman promising yung kanyang chipset at ang kanyang GPU, sulit kaya ito sa performance? Yun ang pag-uusapan natin dito. Sulit kaya siya. So, by the way, this is 12GB, 256GB na storage at UFS 4.0 po ang kanyang storage technology. Yes! Mamaya pakita ko sa inyo yung performance niya. Both gaming and pati yung mismong storage performance. Exciting to. Okay. Now, diretso na tayo sa detalyadong review. Okay, bago tayo dumiretso ng tuluyan sa performance, konting tour lang muna tayo sa kanyang build. So, as you can see, this has metal frame. Kita naman sa antenna lines. Yes, mga metal frame lang po nilalagyan ng mga antenna lines using ultra-resilient armor alloy design. Okay? And again, kagaya nga ng sabi ni GSM Arena, this is aerospace grade. Ito yung ginagamit nila sa spaceship na metal. Ito itong frame na to. Diba? Astig, angas. Premium na premium. At syempre dito sa taas meron tayong JBL branding. Sound by JBL. That means yung audio po niya is tuned by JBL. We have a speaker and noise cancellation microphone. Meron din po tayong infrared port. That's for remote control just in case na gusto nyo gamitin. And 2 antenna lines. Sa kaliwa, nandito yung kanyang volume rocker, 2 antenna lines. Sa baba, nandito yung kanyang SIM tray slot. Dual SIM po ito. As you can see, wala po tayong expansion slot for microSD card. So, if ever man, 256GB storage is, I think, solid na yun. That's better than 120GB. And siguro bilhin na lang kayo ng external storage. Kung tingin nyo, bitin pa rin yan. I'm not sure kung meron siyang 512GB, pero I think meron. Magkakaroon to yata ng 512GB na variant. Pero, no promises muna. Basta ito ay 12GB, 256GB na storage UFS 4.0. We have the main microphone. You know, butas may butas po yan. Mukha lang, hindi lang halata kung ano antenna lines. And USB Type-C 2.0, antenna lines ulit. And the main speaker grill. Okay. Now, dito naman sa kanan, meron tayo ulit dalawang antenna lines and a power button with the yellow accent. Ang cute lang. Hindi masyadong halata pero if you look closely, cute. And sa likod, of course, na may sarili na ring identity ang Infinix with that halo light. Yes, halo light po yan. You know, umiilaw-ilaw po yan just in case for notifications, calls, charging, etc. etc. And we have 3 main cameras. Mamaya pakita ko sa inyo yung quality ng kuha niyan. And of course, mapapansin nyo, sobrang nipis po ng mga bezels yan. Okay, so design, in terms of design, like I said, this is para sa akin maganda, mukhang premium, and I like na meron na sariling identity si Infinix. So I will give this 9 out of 10. Sa design po, sa design po na naman. Okay? Now, diretso na tayo sa performance. Sa performance, ang tutuscore muna tayo para ma-idea na agad kayo kung saan tayo papunta. The Infinix Note 50 Pro Plus 5G scored 1,165,000. I believe kaya pa nito sa ibang mga test. Nakita ko is hanggang 1.5 million. So not bad for Dimensity 8350 for a newcomer na chipset. And dito, mapapansin natin kung gaano kalaki yung agwat ng GPU. That means mas malakas talaga and design talaga for mid-range gaming. Again, mid-range gaming ang ganitong chipset. Okay? That's 450,000 sa GPU and 184,000 lang sa CPU. Now, gusto ko lang kasi makasigurado kung totoong UFS 4.0 siya and to my delight, solid po. Totoo po siyang UFS 4.0. Ang theoretical speed ng UFS 4.0 ay 4GB per second and na-meet niya naman ang 4GB per second, so that means this is legit UFS 4.0 sa isang Infinix smartphone. Flagship na flagship ang dating. Ang translation po niya sa gaming, eto na. Sa Call of Duty Mobile, sinet natin siya sa low graphics pero ultra FPS. Guess what?
Battle Royale po ang laro, nakakuha siya ng 85 to 90 FPS stable. Yes, at ito pa, temperature 37 to 42 degrees Celsius lang. So, ang tindi nun. Para sa isang mid-range smartphone at 90 FPS kaya niya sa Call of Duty Mobile, Battle Royale po yun, solid na po yan. So, sa mga Call of Duty Mobile users yan or gamers, pwede ito si Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Okay, lipat tayo sa Genshin Impact. Sinet natin siya sa kanyang default settings na medium. Yes, out of the box, pagkaka-install, medium settings agad siya sa Genshin Impact. Generous. So, diniretso ko na agad sa 60 FPS. And guess what? Nag-run po siya ng 55 to 60 FPS sa Genshin Impact. And sa ilang mga battles na nakaharap ko, nakakuha lang tayo ng 41 degrees Celsius na temperature. Okay na okay, di ba? Sa Mobile Legends naman, dito, medyo hindi siya ganun kalakas pa. I think software compatibility ito. Siguro sa future updates pa kasi bagong chipset. So, nakakuha lang tayo rito ng high FPS and ultra graphics sa settings. Yes, high FPS lang. And that translated to 60 FPS and guess what? 38 degrees Celsius lang. Ibig sabihin, sobrang gaan sa kanya yung ganong settings. Hindi pa ito ang max settings niya sa ML. Sa future updates pa siguro, mga susunod, which I don't know kailan, but sa future updates pa siguro natin makukuha yung ultra rito sa Mobile Legends. Like I said, nakita nyo naman, 38 degrees Celsius lang yung temperature, so ang gaan sa kanya ng ML. So hindi pa optimized ang ML since bago po yung chipset. That's okay. Lipat tayo sa PUBG Mobile. Sinet natin siya as smooth graphics and ultra extreme. Nagulat ako, supported agad niya ang ultra extreme dito. So, nag-run po siya, guess what? 110 FPS. Yes, 110 FPS. Stable po siya. At ang temperature, medyo mataas nga lang since ang taas din ng FPS. Umakyat tayo ng konti sa 43 degrees Celsius. Still, that's impressive kasi yung ibang smartphone na na-test ko before, pag umakyat na si PUBG Mobile sa 100 FPS onwards, nag-50 degrees Celsius na. This one, 43 degrees Celsius, yun nakuha natin for 2 games. Okay, now, lipat na tayo sa camera. O yun! So sa camera, meron po tayong isang 50 megapixel with aperture of f1.9, 24mm wide. Meron po yung OIS support. Ang sensor by the way niyan is Sony IMX896. That's flagship na sensor. Yes, may OIS tayo. Nabanggit ko na ba yan? Yes, I think nabanggit ko na yan. With 50 megapixel din po na periscope. So 50 megapixel na wide, 50 megapixel na periscope, telephoto. May OIS din po yun. At yung finally, yung isa is 8 megapixel with f2.2 aperture, 50mm ultra wide naman po yun. Now, sa harap naman, meron tayong at least 32 megapixel na selfie camera. Okay, ito na po yung mga sample pictures and footage. Kayo na po ang humusga. Pero sa akin, I think, pagdating sa mga pictures, ang solid po niyang tingnan. Social media ready na, ang ganda ng dynamic range. Most shots, wala pong over bright or overexposed. Sakto lang yung saturation and very good po pagdating sa mga pictures. Basta basically this is okay na okay sa pictures. Now, syempre, curious kayo, kamusta yung periscope, yung zoom? Well, papakita ko sa inyo. Ito actual to. Ito So, ginamit ko siya nung mahal na araw. No? Kung papansin nyo. So, tinry ko lang yung kanyang zoom kasi trip ko lang and may mga gusto akong basahin sa paligid ko na hindi ko mabasa kasi malayo. So this one, kita nyo, malayo yan. Ito. This one, I believe is the 30 times zoom. So kung kailangan nyo magbasa, huwag nyo lang pansinin si kuya. Okay? Kung kailangan nyo magbasa ng malalayo, pwede nyo lang gamitin agad yung periscope nya. Pero syempre, lumapit pa tayo. How about the 100 times zoom? And okay na actually. Yung mismong LED na yung kinukuhanan ko rito. Pero matras tayo ulit going to 80 times zoom. Yan, kita natin na mas malinaw yung kanyang LED. Yes. So, hindi lang yan actually, meron pa isa. Right here, yung tropa ko, yun, ganun kalayo. Pwede ko siyang, this one, I believe this was the 10 times zoom. Ito naman yung kanyang 50 times zoom. Yan, going 60 times zoom and 80 times zoom. Sobrang lapit na yun, no? And of course, nagamit din natin siya actually for, what do you call this, yung, meron po siya kasing tinatawag na dual camera, kung saan pwede kayo mag-vlog na gamit nyo both front and back. Yes, meron po yan. And then, ito magugustuhan nyo itong isang to. Yan, no? So, break tayo, wait. So, makita nyo, ang layo po nitong, nasa upuan po ako niyan. So, gusto kong basahin kung magkano yung mga nasa kanilang, sa kanilang screen, kung magkano yung mga pagkain. So, this
is actually around 4 to 5 times zoom to 6 times zoom at least. And yan, nababasa ko ng malinaw gamit yung periscope. So, yes. Ganyan po, ang lalayo ng mga ano. Ang sarap lang kasi hindi siya nagpipixelate. So, doon natin makikita o doon ko siya mas na-appreciate yung periscope. Kasi yung mga bagay na dati, medyo hirap ako makita lalo pag malayo. So, pwede mo siyang gamitin pang, alam mo na, para makita mo na maayos. Like, mabasa yung mga signage, yung mga gano'n. Katulad dun, so, pag-order ako, hindi ko alam kung ano yung mga menu at kung magkano, I can use the periscope of this smartphone. Ang solid lang. Mga daily application lang nung kanyang camera. Why not? Gamitin nyo rin just in case na ito ang napili yung smartphone. So, solid po. Legit po yung kanyang 50 megapixel na periscope. Okay? Now, for the rest of the video sample, ito, pakita ko na lang sa inyo. So, this is 4K at 60 FPS with OIS supposedly. And, tingin ko may OIS nga siya. 4K 60 na to. Not bad. I don't think a flagship level na stabilization, but I think this is good enough or will do. Actually, okay na to. 4K 60 FPS ay. Hindi po hindi po joke po. Talagang okay din. Nakaka-detect siya ng maayos ng blue ng sky. Hagdan. See kung uuga. Okay. May slight wiggle pero actually very much acceptable. Ganda rito. Look at that. Zoom tayo ng konti. Gamitin natin ng zoom. Oops. Ito yan Alright. And pati yung zoom, actually yung periscope niya is maganda. Try natin kung kaya natin. This is 3 times zoom. Adjust tayo to 10 times zoom. Aba. Okay, readable pa rin at hindi siya shaky. Good, very good yung kanyang balik tayo sa 1 times. Very good yung kanyang periscope OIS. So yeah, this is nice. Okay sa akin, pasado. Di pa tayo sa front cam. This is 4K at 30 FPS front cam. Sunog na ako. And I think may OIS din siya. Naglalakad po tayo. Hindi siya shaky. Pwede. Kamusta yung microphone? Kamusta? Overall. Kita ba yung langit dito? Medyo lang siya rito, overexposed. Hindi niya ma-detect na maayos yung sky, but yung subject, okay naman. Nice. Okay, now for the camera, since this is mid-range smartphone and meron tayong ganung features with OIS and then with periscope. So again, below 20,000 pesos, meron tayong periscope and a decent video stabilization sa mga kuha, sa mga shots. I think bibigyan ko ito ng 8.5 out of 10. Again, kino-consider ko kasi yung price niya versus sa kaya niyang i-offer. And ang ganda po, ang laki po, sulit na sulit po yung ino-offer niya sa camera niya sa price tag niya. Okay? So again, 8.5 out of 10. Yun ang score ko sa camera niya. Alright? Now, lipat tayo sa display.
So, kanina nyo pa siguro napapansin, ang ganda rin naman ng talaga na pinapakita niya screen. So, by the way, this is 6.78-inch AMOLED Full HD Plus at 144Hz screen refresh rate. Yes, supported niya hanggang 144Hz screen refresh rate. Okay, pakita ko lang sa inyo saglit yung display settings. So, display settings, meron po tayo dito ang high brightness mode. By the way, high brightness mode is supported kasi niya hanggang 1,300 nits. So, sa mga tropa nating riders na ginagamit ang smartphone nila sa tanghaling tapat, pwede po ito. Yun nga lang, mind you, na kapag ginamit nyo ito is malakas po sa battery kasi sobrang liwanag talaga ng screen dito sa mode na to. And then, color style, syempre, ginamit natin the whole time, bright colored. And sa refresh rate, the whole time then, since day 1, sinet ko na siya sa 144Hz screen refresh rate. So, tinest ko siya the whole time, just so you know lang, 144Hz screen refresh rate. Hindi ko siya binabas sa, standard na 60 or kung ano pa yung auto switch, hindi po. Talagang fix siya sa 144Hz screen refresh rate. So, I can say na legit po yung kanyang 144Hz screen refresh rate. Smooth, fluid UI experience talaga. Okay? Now, for the other features na related sa display, supported po niya ang 10 multi-touch sa mga gumagamit po dyan ng maraming daliri during gameplay. Yes, supported po niya hanggang 10. Sa touch sampling rate, supported po niya hanggang 250Hz, both invoke and real-time. Tapos, Widevine level 1 na rin po siya for your Netflix and other HDR content. Okay? So, kung manonood lang din naman kayo, yes, buhay na buhay po rito ang screen na ito. Maganda pong panooran nito for your entertainment pleasure. Solid na solid. Okay, so sa screen, bibigyan ko to na at least 8 out of 10 na score. Now, sa battery naman tayo. This has 5,200 mAh battery, and finally, nag-adapt na rin si Infinix sa silicon carbon na technology, and Infinix promise up to 6 years ang battery longevity nito. 6 years! Sabi ni Infinix. Pero syempre, hindi pa natin malalaman yan. After pa ng 6 years. Not today, not this week. Or ditong whole time na 2 weeks na nasa akin itong smartphone na to. Okay? So, no. Pero just so you know, supported din to ang 100 watts wired charging. Okay? Emphasis ko lang, that's 100 watts wired charging. That means, within around 30 minutes, kaya na pong i-full charge ang smartphone na to. Yes. So, meron na kayong 5,200 mAh na battery at meron pa kayong 100 watts charging na isang episode lang ng anime fully charged na. Okay na okay. Yes, supported din po niya ang bypass charging sa gaming lalo, and actually pwede nyo rin siyang i-activate kahit hindi gaming, which I like sa ganitong setup para just in case sa mga gustong gamitin ang bypass charging anytime is pwede po. Yes, bypass charging you can turn on anytime. So, na-test ko lang po siya sa PCMark one time lang and sinet ko lang siya sa full brightness, full volume. Hindi ko siya na-test sa half brightness, half volume. So, yun, ito lang po ang nakuha natin score. 7 hours, 15 minutes. This is average po. Again, this is full brightness, full volume with internet. Tansya ko, since hindi ko na matitest, I think, kasi marami pa akong kailangan i-review, I believe, tansya ko, sa half brightness, half volume, around 12 hours lang siguro. 11 to 12 hours ang makukuha natin na endurance dito. But this one, again, is full brightness, full volume with internet. That's 7 hours and 15 minutes. Average lang po. Pwede na siya for at least maghapon na gamit. Dagdag ko lang din, nasa battery pa rin tayo, supported din ito ang 50 watts, yes, 50 watts wireless charging. So, just in case lang na meron kayong wireless charger dyan, Qi or anything na wireless charger, supported po niya hanggang 50 watts. And supported din ito ang 10 watts reverse wired. Okay, kung gagamitin nyo itong power bank ng ibang smartphone, 10 watts po kaya niya ibigay na speed, and 7.5 watts naman sa mga wireless charging. Again, kung gagamitin mo to as power bank. Okay? Pwede po. Yeah, ina-allow po ni Infinix. And then sa audio, okay? Test natin saglit sa audio. Ito po yung quality ng sound niya.
So as you have heard, ito po ay stereo speaker. Meron tayong speaker sa taas at meron tayong speaker sa baba. And base dito sa kanyang branding, this is tuned by JBL. And pakita ko lang din sa inyo sa settings na yung iba pang features ng sound niya. Actually, natuwa ako kasi meron ako nakita rito na in-ear monitoring support. Yes, so sa mga kagaya ko na mga IEM users, magpunyagi, meron tayong IEM support sa smartphone na to. Sa sound pa rin po tayo, this has Bluetooth 5.4 na technology. That means magaganda ang codec or matataas ang quality ng codec, audio codec na may experience mo rito. Provided syempre na supported din nung earbuds mo or ng headphones mo or ng speakers mo or Bluetooth speakers mo. Siyempre Bluetooth lang ito. Supported po nito is AAC, SBC, Qualcomm aptX HD and normal na Qualcomm aptX lang. Supported din po niyang LDAC, LC3, Opus, LHDC version 3 and version 4. So solid po, at least mga high bit rates or high quality po yan, mga audio na supported ng Bluetooth 5.4 nito. Okay? So as for the audio, bibigyan ko to ng 8 out of 10 din. Solid na rin for daily use. Okay. Now, last na to sa connectivity. This one supports 4G LTE, 5G, VoLTE, and VO Wi-Fi. Yes, halos lahat ng SIM card pwede nyo pong gamitin dito. Technically, lahat po talaga ng SIM card pwede nyo gamitin dito. Sa Wi-Fi naman, Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, at Wi-Fi 6. May Wi-Fi 16 po siya support. So, ito po ang kanyang speed test. Matutuwa kayong malaman na pang-flagship po ang kanyang speed test sa Wi-Fi. Remember, ang Wi-Fi ko po rito ay 600 Mbps lang. And this one, kaya niyang hugutin hanggang 800 Mbps sa speed test na nakuha ko. Mobile speed test po yan, ha? Yang nakikita nyo. Yes! Alright! So, pagdating sa speed test, ganda ng reception ng smartphone na to. Bibigyan ko to ng 9 out of 10 o mga atikabo. Speed test pa lang po yun. Add ko na lang din, meron pa siyang NFC sa mga gumagamit ng NFC. Yung NFC po nito supports 360-degree card tapping. So, kung gagamitin nyo ang smartphone nyo as your card payment, pwede po. 360 card tapping supported po niya. And meron din po siyang infrared port for remote control. Kaso kayo na po ang mag-test yan. Hindi kasi gumagamit ito dito sa bahay. And meron din po siyang actually FM radio, which kailangan nga lang may nakasaksak dito na what do you call this? Na yun, at least USB Type-C para gumana siya. And finally, sa GPS naman, para sa mga tropa nating riders, nagamit ko na siya for a few days sa mga biyahe ko. This has at least 5 to 6 meters accuracy. Not bad. That means average lang po yung kanyang accuracy. Okay? Now, for the verdict. Okay. This price, ang SRP po nito is 17,999. That's, sabihin natin, 18,000 pesos. And I believe magkakaroon to ng launch price promo na mas mababa pa. Ilagay ko na lang dito kapag nalaman ko na kung magkano yung launch price niya, which is magdi-discount siya. So, kung may cash kayo at naghahanap kayo ng smartphone sa araw na ilo-launch ito, gets nyo na or early bird or pre-order na kayo para maka-discount kayo na malaki. Promising din siya since hindi pa natin talaga nakikita yung pagka-optimize niya. Ngayon pa nga lang na hindi pa siya optimize. Brand new chipset pa lang siya. Ito pa lang yata ang smartphone na merong Dimensity 8350. Maganda na yung pinakita niyang FPS sa mga games. Imagine kapag na-optimize pa ito, no? Let's see. Pero no promises about that. Pero yun nga lang, natutuwa ako na meron pa siyang future na possible na ikaka-improve pa niya. Okay? So, again, this is the Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Verdict ko sa kanya, bibigyan ko siya ng 8.5 out of 10. And kung sa pagiging sulit lang din naman, I think sulit siya. In my opinion, okay? Camera, performance, design, the rest, sabi natin average na lang. Okay na to. Solid. Okay? May periscope pa, no? Yun, no? Ikaw, boss. Ikaw. Sa tingin mo, sulit ba ito? Ikaw magsabi kasi syempre ikaw ang gagastos, ikaw may pera, and ikaw magdi-decide kung bibilin mo ba ito o hindi. Para sa'yo, do you think sulit ito? Pag-usapan natin sa comment section. Hanggang doon lang. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng video, please consider nyo subscribe, like, and share. This is Rain Manguera and this is still the Hotman channel. And yun, sana mag-iwan lang kayo ng isang like. I'll talk to you again soon. I'm out.